Breaking news po. Dating Senador Trillanes nagbida-bida ulit dito sa pagsasampa ng impeachment laban kay Sara Duterte. Pero ang Korte Suprema mukhang ibabasura ulit ito. Maa-archive na naman. Nako mga kababayan, panoorin po natin paano mapapahiya si Trillanes dito. Di ba nung nakaraan napahiya ito? Yung Korte Suprema binasura yung impeachment. So ngayon na naman, ito na naman. Bali-balita, ibabasura ito. Bali-balita lang mga kababayan na. So ito ang totoong balita. Panoorin nyo po. Nako, mukhang natataranta si Trillanes dito. Nandito po kami ngayon. Kasama ko ang The Silent Majority Movement upang mag-file ng kasong plunder, graft at malversation laban kay Vice President Sara Duterte. At ang magpapaliwanag nito ay ang presidente at founder ng TSM na si Miss Josie Acosta. Ayan, silent majority daw. Aba, may silent Magandang majority umaga. pa. Kami po ng The Silent Majority, Wow. Silent No More Organization, ay kaisa ni former Senator Trillanes sa pagsampa ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa Ombudsman. Bilang civil society organization na ang hangarin ay ang pag-unlad ng Pilipinas sa pamamaraan ng maayos, tapat, makatarungan, makatao at patas na pamamahala. Tungkulin namin na panagutin ang mga opisyal na nagkakasala sa bayan. Mga kababayan, wait lang ha. Sabi nila, silent majority. Di dapat nanalo ito. Binoto nyo ng tumakbo ito na kagawad ng Caloocan natalo. Tapos ngayon sasabihin nyo silent majority. Sasabihin nyo pantay na pagtingin ng batas. Pero dito sa mga nangyayari na flood control, yung mga dawit ng mga malalaking pangalan sa pagnanakaw, tahimik kayo. Yan po ang sigaw ng mga tao sa komento. Tila si Sara ang gustong-gusto nyo. Naku, natataranta na sila mga kababayan. Tila nabibilang na yung araw nila kasi si Sara Duterte ay uupo na sa Malacanang. Nako po. Yan kasi ang sinasabi ng tao kasi si Sara Duterte mga kababayan napakalakas sa survey. Number 1 contender. Kaya ngayon kung sino-sino yung mga kinukuha nilang witness para si Sara makasuhan. So itong impeachment na ito tila mababasura na ulit. Hala ka, totoo kaya? Si Sara Duterte ay marami ng paglabag sa batas, sa konstitusyon at sa tiwala ng mamamayang Pilipino na matagal nang pinalagpas at hindi na dapat palampasin pa. Ang mga reklamo namin ay ang mga sumusunod. 1. Plunder and malversation of 650 million pesos in confidential funds of the OVP and DepEd. This includes the charges already included in Ramil Madriaga's affidavit. Number 2, plunder and malversation of 2.7 billion of Davao City's confidential funds when she was mayor. Number 3, graft and malversation of 8 billion pesos worth of overpriced laptops when she was DepEd secretary. Number 4, graft and gross incompetence due to the more than $12 billion pesos of COA disallowances in DepEd when she was DepEd secretary. Mga kababayan, sana kayo yung mag-apply sa COA ha. Palitan nyo yung yung nandun. Sinabi na nga na wala. Malinis si Sara Duterte sa kanyang mga listahan, sa kanyang mga account doon. Walang deficiency na makikita, tas kayo naman meron. Ano, saan COA yan? Saan COA yan? Tignan nyo mga ito mga kababayan. Yan kasi mga komento na itong mga pagsasampa na ito, tila mababasura ulit ng Korte Suprema. Kasi walang grounds ito. Walang bago. Tapos yung Madriaga
na wala namang credibility at yung si Flaviano na nagpupulburon na talagang umamin na 17 years na nagpupulburon ito. Eh yun ba yung mga papaniwalaan ng taong bayan? Sasabihin nyo, silent majority kami? Hala ka! Ang lakas nila! May maniniwala pa kayo sa mga ito? Number 5, graft due to the 7 billion unliquidated cash advances when she was DepEd Secretary. Number 6, graft and gross incompetence because only 92 classrooms were constructed out of a supposed target of more than 6,000 classrooms. Number 7, ill-gotten wealth and non-declaration in her salon of more than 2 billion pesos of deposits and other assets. Number 8, bribery and corruption because she received money from a drug lord several times while she was mayor of Davao City. Number 9, unfit to hold public office and betrayal of public trust due to the 2 incidents of public meltdowns while threatening to kill President Marcos. Ayan mga kababayan, talagang ang gagaling na mga ito. Grabe kayo pero tahimik kayo sa flood control. Puro kayo confi. Puro kayo piatos. Anong ginagawa nyo? Di ba mga kababayan, galit na galit ang taong bayan sa inyo eh. Hindi na kayo pinapaniwalaan. Puro kayo piatos. Puro kayo madriaga, wala namang nangyayari. Malinis nga sa COA ito, tas kayo naman nagpipilit kayo. Nako, ibabasura ulit ito ng Korte Suprema. Diyos ko. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga anomalyang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Pangalawa, na ang paglustay ni Inday ay pattern of behavior mula pa nung vice mayor siya ng Davao City na nadala niya sa pagiging vice presidente. Pag-uugali na nakakabahala sa pagpapatuloy niya sa kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Maraming salamat po. Ayan, grabe. Nadrillanes na. Kasi mataas po yung threshold ng Gano'n kayo ka-confident and what evidence do we have against the Vice President? We are very confident na masasakop ito ng plunder, ng elements ng plunder charge. Ito ay supplemental lang, no? Lalo na yung sa 650 million pesos confidential funds. Supplemental doon sa na-file na ng mga civil society organizations noong December. Ang kaibahan lang nito ay nadagdagan nung mga aligasyon ni Mr. Ramil Madriaga. So, lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. At bukod pa riyan, marami pang iba pang mga charges ng graft na napakaliwanag na violation ni Sara Duterte. Sir, ang daming allegations, no? Laptop, quanti funds. Yeah. What does that say? So dito nga natin makikita kasi ito nung lumabas nung Quadcom hearings, hindi nabigyan ng emphasis. Sa sobrang dami ng mga anomalya, hindi nabigyan ng emphasis. Pero ngayon, dahil dito sa complaint na na-file ngayon namin, kasama ang the silent majority, ay pinapakita natin, hinihimay natin isa-isa na mga nakaligtaan ng publiko.
Ayan, mga kababayan, confident na confident daw si Trillanes. Nako po, Trillanes. Ano na, Trillanes? Use ko, Lord. Panoorin pa natin. At ng media. Sir, the Vice President remains very popular po, as shown by recent surveys. Way Yeah. more popular than the President. Despite this complaints of plunder, graft, malversation, tingin niyo ano yung dahilan? Bakit popular pa rin si Vice President? Given this very serious allegations, ano ba yung dapat maintindihan pa ng tao o yung dapat maunawaan nila? Ang primary reason kung bakit popular pa rin siya ay dahil hindi kilalang lubusan ng mga Pilipino yung tunay na pagkatao ni Sara Duterte. Dahil talagang binabaha nila ng fake news at mga trolls nila yung social media na naging pangunahing source ng impormasyon ng mga kababayan natin. At Ayan, sinasabi ni Trillanes, source daw ng fake news at mga trolls. Nako naman, Trillanes, paano mo masasabi na fake news at mga trolls sa mga supporter ni Sara Duterte? Oh, by the way, Koy, kumusta ka dyan? Nice to see you, Koy! Koy, ba't nandiyan ka? Ba't nasa likod ka ni Trillanes? Koy! Ano na, Koy? Biyahe ni Koy! O yan, mga kababayan, yung vlogger po. Ni Trillanes, si Koy. Kaibigan ko yan. Ganun pa man, kahit magkaiba kami ng paniniwala sa politika, hindi nagbabago po ang pagkakaibigan namin. Ganyan talagang magkakaibigan. Isang tabi ang politika, pero sa kabilang bagay ay magkakaibigan pa rin. Ganun po ang labanan. Yung iba kasi na mga vlogger, nag-aaway-away. Porque magkaiba ng pananampalataya, paniniwala sa isang politika or politiko, ay nag-aaway na. So yan, si biyahe ni Koy, talagang solid na trillianista. ito nga, isang paraan ito na para ma-expose yung iba't ibang insidente ng pangungurakot at iba pang anomalya na ginawa ni Sara. At hopefully, mamulat sila. At idagdag ko lang na kahit relatively more popular siya, but compared nung unang walang mga ganitong lumabas na anomalya, ay di hamak na bumaba na rin ang kanyang mga numero. Ibig sabihin nun, talagang maraming namumulat. At papatuloy namin yung pagmumulat sa mga kababayan natin. Hindi ito biro na aligasyon lang. Pag nag-file ka ng complaint, ibig sabihin nun, solid yung mga ebidensyang binibigay mo. Hindi lang itong gagawa ka ng isang meme sa social media, mag-aakusa, kagaya nung ginagawa nila sa amin. Ito, kaso talaga. At sana, yun na nga, marami nang mamulat muli. Senator, bakit yung hindi impeachment? So, bakit po sa kailangan na mapanagot yung mga government official na nakulad ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga alleged anomalies na yung siya pa po ay Department of Education? Unang-una, hindi tayo naniniwala na meron ng fatigue yung taong bayan sa mga kasong pinafile. In fact, mas gusto nila na merong mga nagpa-file ng kaso para na i-expose yung mga tiwali na opisyal. At para lang ma-highlight natin itong kung gaano kabigat yung kaso na i-file namin ngayon, kung ikukumpara natin yan dun sa i-file na kaso at nakapagpakulong kay former Senator Bong Revilla, 90 million pesos na flood control project ang basihan nun. Pero bago lang yun na i-file. Ayan, mga kababayan. May naniniwala pa ba sa'yo, Trillanes? Ikaw na lang yata
ang naniniwala sa sarili mo at yung mga alipores mo. Tinanong nung reporter, bakit sa kabila ng mga alingasngas, mga pasabog ni Trillanes dito sa mga kaso na ikakaso niya, plunder. Kasong plunder, hindi impeachment kasi impeachment, wala na. So plunder na lang yung gusto niya. Mga kababayan ko, ituloy pa natin. Pero ito, last year pa ito lumabas at yung mga aligasyon ko yung iba nga 2016 pa. Pero hindi tinututukan. Bilyon-bilyon ito. Bilyon-bilyon na pagnanakaw. At doon nga dito sa pamamagitan nito, kaya nananawagan din tayo kay Ombudsman Boying Remulla na bigyan ng atensyon itong mga kasong i-file na ito. Mas malaki, di hamak na pagnanakaw itong ginawa. At isang paraan nito na mabuksan na rin yung mga bank accounts kasi merong memorandum of agreement ang Ombudsman with the AMLAC na kung saan lahat ng flag transactions ni Sara Duterte, Manscarpio at iba pang mga akusado ay pwedeng makuha sa AMLAC. Ayan mga kababayan, putulin lang natin konti. Isipin nyo, Trillanes, Ping Lacson, Tito Soto, Remulla Brothers. Grabe ang mga kasangga. Ayan po mga kababayan, kayo humusga sa kanila. Bakit sa kabila po ng mga ebidensya ng mga nagtuturo hanggang ngayon po mga kababayan, wala pong mahuli-huli. Sabi nila big fish daw itong si dating senador Bong Revilla. Sabi ng mga taong bayan, hindi yan ang big fish na gusto namin. Hindi yan yung hinahanap ni Marcoleta, Trillanes. At bakit tahimik ka? Yan po yung mga komento, hindi po ako nagsasabi. Bakit tahimik daw si Trillanes sa mga nangyayari sa Nakawan? Dito sa higanteng historical na nangyayari na pagnanakaw na trilyones ang nilimas na mga buhaya. Wala ni isa na nakulong. Ang kinulong nila, pinag-initan, yung dating senador. Na hindi yan ang gusto ng taong bayan na makita. Itong si Bong Revilla ay naging panakip butas lang ito. Yan po ang sinasabi ng taong bayan. Sinasabi ni Trillanes, dapat daw magising ang mga Pilipino, hindi daw lubusan nakilala si Sara Duterte. Kailangan daw bigyan ng diin at pansin ang mga binubuksan na kasong ito. Bakit Trillanes? Bakit malakas siya sa taong bayan? Anong ginawa nyo? Tingnan yung tatay, si PRRD, pinakulong nyo. Nasaan ang hustisya? Bending Dalo, yung nagtrabaho bilang Pangulo, nilinis ang Pilipinas, walang korupsyon, walang mga kriminalidad, walang nagpupulburon. Ngayon, kita nyo, kahit saan po, pati mga foreigner, hindi na tayo nire-respeto. Yung Estonian vlogger, yung isang vlogger, gustong magpakalat ng HIV. Grabe sila. Pero nung panahon ni Tatay Digong, nako po, yung mga ganyan, nasa Pasig River na yan. Tignan nyo mga kababayan, natuloy pa natin. Hindi na tayo nire-respeto pati mga vlogger na mga foreigner. Tinatawag tayong unggoy. Pero nung panahon ni Tatay Digong, nakayuko ang mga yan. Pero ngayon, nako po, grabe silang mangbastos ngayon. Tuloy pa natin. Dito makikita yung nakita na natin noon. In fact, may kopya na yung ombudsman noon na bilyong-bilyong piso ang laman ng pera ng accounts ni Sara Duterte. At yung iba pa rito, yung daang-daang milyon dito, galing sa drug lord. Kaya yun, kailangan mabahala yung mga kababayan natin dito. Hindi lang ito sabi-sabi. Hindi ito paninira. Kasi kung paninira, hanggang dyan lang yan sa Facebook.
ito, dinala namin sa Ombudsman. Senador, ang sasabihin na naman nila dito, bakit hindi impeachment? Anong pagkakaiba? Yung impeachment, sa aking pagkakaalam, ay bukod dito sa pagpa-file na ito. Magpa-file yung iba't ibang civil society organizations ng impeachment case laban din kay Sara sa February 6 pag natapos na yung 1-year ban. Ang isasagot na naman nila dito, Senador, ay maagang pamumuliti ka dahil siya pa rin ang number 1 dun sa mga survey to be the front runner pagdating ng 2028. Ganyan na rin po yung sinabi nila nung nung iniimbestigahan namin si Vice President Binay, no? Pinapakilala ko lang sila sa taong bayan na mga tiwali ito. Na hindi pwede kasing boboto na naman tayo ng mga tiwali, 'di ba? Pag inakusahan na natin ng magnanakaw, ito may ebidensya ito, tapos binoto mo pa rin magnanakaw, tapos pag ninakawan ka, dahil binoto mo, huwag ka magreklamo kasi alam mo na magnanakaw sinabihan ka na binoto mo pa rin, tapos pag nakawan ka, lulunukin mo na lang yon. Ayan, si Trillanes, mukhang may natatamaan. Huwag daw iboto mga Duterte kasi magnanakaw. Huwag magreklamo pag ninakawan. Bakit tahimik ka sa nangyayari ngayon, Trillanes? Bakit tikom ang bibig mo? Hindi ka man lang nagsalita sa isyong ito, sa flood control na ito. Wala kang masig, puro Sara, Sara, Sara. Sara, Sara, Sara. Pati utot mo, Sara na rin ang tunog. Sara. Mga kababayan, walang bukang bibig kundi Sara, Sara, Sara. Napakatahimik sa flood control ito. Laging Sara, Sara. Ganito ang ginawa kay Binay, mga kababayan. Siniraan si Binay tapos acquitted din naman. Nakita nyo? Ganyan po ang nangyayari. Yan ang sinasabi ng taong bayan ng mga komento. May naniniwala pa ba kay Trillanes? Sabi ng wala na. Ala ka. Ngaw-ngaw na lang ito. Grabe, no? Kaya ayokong umabot tayo sa ganon. Dito na ngayon, nasa kamay na ng Ombudsman para mapatunayan na totoo yung aming mga aligasyon. Sir, last, yung sa Madriaga affidavit, yung criticism doon ay malabnaw yung mga allegations. Meron po ba kayong mga i-attach na evidence, documentary evidence to support Madriaga's claim on this affidavit? Yung portion ng Madriaga allegation, doon sa pagbigay ng pera ni Colonel Nolasco sa kanya at binigay ko saan. Yung documentary evidence doon, kasama na yon doon sa naunang na-file na plunder case noong December. Kasi yun yung mga Mary Grace Piatos at kung ano-anong mga anomalous and spurious documents na ginamit para i-clear yung confidential funds na yon. Yung confidential funds ni Sara na kasama sa aligasyon namin dito, 2.7 billion pesos yon nung siya ay mayor. So nagsimula yung nakawan nung mayor pa lang siya. Kaya makikita nyo yun, pag i-match nyo yun dun sa bank accounts niya, talagang sakto. At meron pang dagdag kasi nga tumatanggap sila sa isang drug lord Sir, nung siya ay mayor. Sabay lang, sir. Bakit mahalaga na mapanagot? Bakit mahalaga na ma-open yung bank accounts? Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Itong kay Senator Bong Revilla, linggo lang ang binilang. 90 million ang halaga. So, dito, out of fairness and more importantly, yung accountability, no? Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President ng ating bansa. Kailangan malaman ng mga kababayan natin na na isa siyang kurakot na public official. Yung sa bank accounts, sir. Okay, yung sa bank accounts, dito kasi, Makikita. pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flagged transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung
bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga taong ito. Ayan, gusto pong ipalamon ni Trillanes, gustong ipakain ni Trillanes na ang mga Duterte ay kurap, masasamang tao at mga kurakot. So ito yung gusto niyang ipaalam sa mga Pilipino. Dapat daw buksan ang mga isipan. Nako po mga kababayan, may naniniwala pa ba kay Trillanes dito? Anong mako-comment nyo po mga kababayan ko? Sir, yung basis lang po ng 2.7 na confidential funds, misuse of confidential funds when she was vice mayor and mayor. Ano po yung naging basihan po ninyo? Bakit nakurapot itong, allegedly nakurapot itong confidential funds na? Kasi I understand yung House inquiry only covered confidential funds niya as VP and DepEd Secretary. Meron ng earlier notice of disallowances dahil ghost employees ang ginagamit nila pang clear nitong confidential funds. Merong mga COA reports, accordingly ni-report na ito sa media, open source nga ito eh. Ang kulit ni Trillanes, no, mga kababayan. Sinabi na nga ng COA. Ikaw na kayo, palitan mo na kayo ang mga auditor doon. Ikaw na kayo pumalit. Para ma-check mo lahat yung mga mali doon. Sinabi na nga sa'yo na walang discrepancy sa mga accounts ni Sara eh. Naka-account lahat yan. Diyos ko Lord, kaya ang confidential fund eh. Sekreto eh. Diba? Naku po, wala nang naniniwala kay Trillanes. Tapos meron ding mga statement si Edgar Matubato at meron pa siyang payslip na isa sa mga ghost employee ng Davao City. So, kahit mag-random check tayo, 11,000 employees ang ginagamit nila pero mga non-existent, parang mga Mary Grace Piatos din. Parehas ang modus. Yeah. Ayan, mga kababayan ko. So, anong masasabi nyo dito kay Trillanes? Magguguba ito, mga kababayan? Plunder ang ikinaso dito. Yun, plunder graft charges filed versus VP Sara Duterte. Kasi nga, hindi na nila maano ang impeachment. Malabo. So, ngayon, gumawa sila ng panibagong kaso, plunder naman. Naku po mga kababayan, ano kaya ang magiging kalagayan ni VP Sara dito? Magtatagumpay kaya si Trillanes? Kasi nga takot na sila. Si VP kasi malapit nang maging presidente ito kaya nag-aalboroto na ito si Trillanes. Takot na mga kababayan ko, nanginginig na ito. Yan yung komento. Yan sabi ni Frederick San Gabriel, nanginginig si Trillanes sa tuwing maririnig ang salitang Sara Duterte. Nako po, Tatay Digong lalaya na ito pag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Sabi ni James Harden ng Nueva Vizcaya, dating loyalista. Ngayon, hindi na. Dating loyalista nga, ayaw na. Grabe. Ito po ang ating reaction ngayon, mga kababayan. Sabihin nyo po ang inyong mga lokasyon. Anong masasabi nyo kay Trillanes? Mabuhay for transparency, for a better democracy. Ako si The Wonders Philippines. Salamat po sa inyong suporta.